Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang panitikan bilang protesta sa pananakop ng mga Amerikano. Ang panitikan ay matagal nang nagsisilbing salamin ng lipunan at isang makapangyarihang sandata laban sa pangapi. Sa panahon ng pananakop ng Amerikano sa Pilipinas, hindi ito nagpahuli. Ito ang naging isang makapangyarihang tinig ng pagtutol at paghahanap ng kalayaan. Isang malinaw na halimbawa ng panitikang protesta ay ang tula ni Jose Corazon de Jesus, ang tinaguriang hari ng Balagtasan. Pinamagatan itong Sa Dakong Silangan at ito ang akdang pumapaksa sa ginawang pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ginamit niya ang estilo ng matandang akda na Florante at Laura, isang epektibong paraan upang makalusot sa sensura ng mga Amerikano. Ang Sa Dakong Silangan ay isang tulang pasalaysay na naglalarawan ng kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng Amerikano. Ayon kay Gregorio Bituin noong 2008, kitang-kita sa akda ang politika, aktivismo at diwang mapagpalaya. Tulad ng Florante at Laura, gumamit ito ng alegorya at simbolismo upang ipahayag ang matinding damdamin at kritisismo sa pananakop. Ang tula ay hindi lamang isang simpleng akda. Ito ay isang pahayag na naglalayong gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino at ipaglaban ng karapatan sa sariling pagpapasya. Mas madaling maunawaan ang alegorya ng Sa Dakong Silangan kung ikukumpara natin ito sa isa pang popular na korido, ang Ibong Adarna. Pareho silang tungkol sa isang paghahanap. Ang Sa Dakong Silangan, ang pinagkukumpara ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng lunas. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kalayaan. Ang simula ng suliranin ay iikot kina Haring Pilipo at Reyna Malaya. Tulad ni Haring Fernando, malubha ang karamdaman ni Haring Pilipo at ang kanyang karamdaman ay sumisimbolo sa kalagayan ng bansa sa ilalim ng pananakop. Si Haring Pilipo ang hari na naghihirap at sumisimbolo sa nagdurusang bansang Pilipinas. Ang malaking dahilan ng kanyang sakit ay ang pagkawala ni Reyna Malaya na kumakatawan naman sa nawalang kalayaan at soberanya ng bansa. Upang mahanap ang kalayaan, naglakbay ang tatlong anak na Reyna, sina Prinsesa Mandawa, Prinsesa Bituin, at ang bunso na si Prinsesa Luningning. Sila man ay nangawala rin. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa tulong ng kanilang mga kasintahan, sina Dakila, Magiting, at Bayani, sila ay nagtagumpay. Sa wakas, natagpuan at naligtas si Reyna Malaya. Siya pala ay nakakulong sa bundok Bendita. May 4 na yugto ang paghahanap na ito. Una, ang pagkawala. Nawawala si Reyna Malaya, ang simbolo ng kalayaan. Pangalawa, ang paghahanap. Naglakbay ang mga prinsesa at kanilang kasintahan upang hanapin siya. Ikatlo, ang pagkakakulong. Nadiskubring nakakulong siya sa bundok Bendita, ang simbolo ng pagkaalipin. Ikaapat, ang pagliligtas. Nailigtas siya sa tulong ng mga kasintahan na nagbigay ng pag-asa sa kalayaan. Dito papasok ang bagong hamon at ang pambihirang twist ng tula. Sana ay maging masaya na ang wakas. Ngunit, dumating ang bagong mananakop, si Haring Samuel. Sino ang bagong tauhang ito? Siya ang alegorya ng bagong kolonyal na kapangyarihan, ang Estados Unidos. Haring Samuel, sumisimbolo sa Estados Unidos, Prinsipe Dolar, kumakatawan sa impluwensyang ekonomiko at kapitalismo ng Amerika. Duque Demokrito, sumisimbolo sa ipinagmamalaking kidemokrasya ng Amerika na ginamit upang bigyang katwiran ang pananakop. Ang pagdating ng mga bagong mananakop ay nagpakita ng mahalagang mensahe. Ang laban para sa tunay na kalayaan ay hindi nagtatapos sa isang tagumpay lamang. Ito ay isang patuloy na proseso. Ang Sa Dakong Silangan ay isang paalala na ang pagbabantay sa kalayaan ay walang katapusan at ang panitikan ay mananatiling tinig ng pagtutol at pag-asa. Sa pamamagitan ng mga akdang tulad nito, patuloy na nabubuhay ang diwa ng paglaban at pagmamahal sa bayan.